Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Pax Silica at saka yung, ano ba, Colomba ba yun? Yung, narinig na ba ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman eh. May kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya, tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na eh. Nagugulat na lang tayo, maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero di ba, titignan muna yun kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulusaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Marami nagtatanong regarding do sa Pax Silica. Isa pa yan. Di ba dapat po ano ito? Involve ang Senate, Congress. Involve ang legislative branch? Well, ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa Pax Silica. Kasi sabi dyan, critical minerals, data, AI, di ba? Andun yun eh. Yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth ay nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. Natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga minerals. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, no? Kasi talagang ibang klase yun eh. Hindi siya parang gold na imamine mo tapos na-excavate ng buo. Hindi yun eh. Sinasala. Alam mo yun? Sasala yun eh. Hiwa-hiwala yun eh. Ibang klase yung rare earth na parang buha-buhangin eh. Gaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok. Isa yun. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Tapos di ba parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometers. Ang laki eh. Parang yung buong 400 plus na Araneta City. Coliseum. yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Nueva Ecija. So yun na nga, citizen. So anong masasabi niyo dito? Pabor ba kayo sa Pax Silica?